at nagsimula ng industriya ng sapatos sa Marikina. Pinalawak ng industriya ng pagsasapatos ang hakbang ng lungsod ng Marikina tungo sa Paglaran. Siya ay si Don Laureano Guevara o mas kilala sa pangalang Kapitan Boy. Mag-start na po tayo sa question. 3, 2, 1. Pinakalumang bahay sa Marikina. It marks the beginning of our community, or how we started in this or rather, how the shoemaking journey was born here in Marikina City. Pangalan ng Marikina ay makulay na kasaysayan. Nagmula ito sa Marikina na posibleng mula sa salitang Tagalog na Marikina na ibig sabihin ay maganda. Ayon naman sa mga alamat, maaaring pinangalan ito sa isang pari na si Marikina o sa isang bayan sa Espanya. Ayon naman kay Dr. Trinidad Pardo de Tavera, ito bilang pagkakilala kay Kapitan Berenguer de Marikina, ang Gobernador General ng Pilipinas ng taong 1788. Ang bawat kwentong ito ay patunay lamang ng natatanging kasaysayan ng Marikina. So oftentimes you would think, when you think of Marikina, anong una mo naiisip? For some, it's the shoes. The other end, it's baha. Yet, like Kapitan Moy and its century-old stature here in the city, despite the floods, despite the calamities, despite the challenges, it stands tall. It stands tall. And that's greatly due to it having a strong foundation, much like our community. Sa tahanan ni Kapitan Moy, nagsimula ang kasaysayan ng Marikina bilang sentro ng paggawa ng sapatos. At ito ay naging puno ng inspirasyon, pagtutulungan at kahusayan. Noong huling bahagi ng 1887, minungkahi ni Kapitan Moy sa kanilang pagtitipon sa kanyang bahay matapos ang misa, ang pag-aaral ng paggawa ng sapatos para sa mga kabataan. Sa nahay ng Santa Elena, si Tininting Blas Eresquillo, isang bihasang magbabanhay ng bakla, ay unang lumikha ng sapatos mula sa balat ng baka, kasama ang kanyang anak na si Tiburcio, Ambrosio Santa Ines at Gervasio Carlos. Pinag-aaralan nila ang mga pamamaraan sa Maynila upang mapabuti sa kanilang mga disenyo. Sa kanilang pagpupursigi, nabuo ang unang pares ng sapatos ng Marikina na kanilang inahandog kay Fray Jose Zamora at itinanghal sa Exposition Regional noong 1893. Ang tagumpay na ito ay nasaksihan ng bahay ni Kapitan Moy at siyang nagbigay daan sa paglago ng industriyang sapatos sa Marikina, na ngayon ay kilala sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Mismo dito sa pinakasentro ng Marikina. Kaya masasabi natin na ang mga Guevara o si Kapitan, isa sila sa pinakamayaman sa Marikina noong araw. Kasi makikita niya, di ba, katabi niya lang yung simbahan, tapos harapan nila yung plaza, tapos konting hakbang lang, nandiyan na rin yung public market. And then, nandito rin dati sa tapat ng simbahan, yung old municipal hall. Naging tahanan to ni Doña Teresa de la Paz Tuason. Ginawa niya itong parang yung mga unprivileged, yung mga needy. Ito niya, parang ginawang daycare. Tapos, during American period, naging tribunal. Tapos introduce nga ng mga di ba yung education. Ito din naging Marikina Primary School. Tapos during World War II, naman to, himpilan ng from siguro mga 1945, 1942 hanggang 1945. Naging Japanese Imperial Headquarters. And then tapos yung 1990s hanggang 1994, yung pag-upo ni dating Mayor Bayani Fernando. Bali, dinuna ito ng mga Guevara. Sa ngayon,
Nakita nyo rin, isa tong malaking event space. Tapos sa taas, pati sa baba. Tapos may nagre-rentang isang private restaurant. Ito nga yung Cafe Kapitan. Tapos andito rin ang tanggapan ng Cultural Tourism Affairs Office. Ano ba yung features ng bahay na bato? Yung ventanilla, mga kapis. Although dahil sa tagal na niya, nagkaroon na ng development. Nagkaroon na rin siya ng structural reinforcements. Lagay na kami ng bakal dun na beam. Original pa rin yung adobe, yung stone. Pero siyempre, retrofitted na yan kasi di ba tapos yung iba naman, pinalitan na rin. Pero sa taas, ando pa rin original na mga kahoy. Tapos di ba, kung makikita nyo yung pintuan, napakatataas. Kasi di ba nung araw, lalo na di ba yung mga Katoliko, diyan nila pinaparado yung kanilang mga rosa. So lagi silang, kaya gusto nila wide open yung tahanan nila. Para pag nagkaroon ng piyesta, ang piyesta may parada. So usually, kaya ganun ang ginawa nilang design, malalaki ng bintana. Para nakikita nila yung parada. Ganun kasi nung araw. Tapos ang function ng baba is garahe. Tapos andyan pa rin yung dating water source nila, yung balon. Kasi dati yung mga kwadra ng mga alaga nilang mga hayop. Sa kabila ng mga pagsubok at pagbabagong pinagdaanan nito, ang bahay ni Kapitan Moy ay nanatiling matatag at naglilingkod sa mga mamamayan ng Marikina. Isang magandang halimbawa sa konsepto ng adaptive reuse. Mula sa pagiging tahanan ng isang prominenteng pamilya, naging malaking parte ng kasaysayan, ito ngayon ay isang sentro ng kultura na patuloy na naglilingkod sa komunidad. Ginagamit para sa mga kaasalan, eksibisyon ng mga sining at mga komunidad ng pagtitipon. Looking back at the history of that establishment or that building, Kapitan Moy's dream was to make farmers into makers, to provide livelihood for these people, for this then on province. And it's still a livelihood now. And it's still a dignified profession till now. Aside from making sure that the legacies of these people survive with, the establishment that they worked so hard for, it's also a marker of what we can attain as younger folk in the industry. If then so long ago, these places have been, where history is made, then maybe we should keep that history to make more. So Kapitan Moy, for me, is not just a marker of the gone are the days prime era of the Philippine shoe capital. It's a marker of how it started, how it is, and how it will be. Ang bawat sulok ng bahay ni Kapitan Moy ay nagiging saksi sa makulay na kasaysayan at kultura ng Marikina. Patuloy itong nagbibigay inspirasyon at pagkakakilanlan sa mga Marikenyo na nagpapakita ng kanilang katatagan, kasipagan at pagkakaisa. Ang bahay na ito ay hindi lamang isang gusali, ito ay isang simbolo ng buhay at pag-asa ng bayan ng Marikina. Ako ang diwa ng lugar. Ang kwento na pilit na sumasabay sa hamon ng panahon. Ito ang kwento ko. Ito ang kwento ko. Ito ang kwento ko. Kwento ng Marikina bahay. Kapitan Moy.